ang House of Representatives, eto ho, mga kababayan. Alagaan ang tungkulin nito sa ilalim ng sali. Gagawin ng House of Representatives ang lahat ng legal na paraan upang protektahan ang kalayaan ng Kongreso at pangalagaan ang tungkulin nito sa ilalim ng saligang batas. Ang alam ko ho, mga kababayan, eto, hindi pa nagsasalita ho, no? Hindi pa nagsasalita ang Supreme Court, pero nababanggit na po na magkakaso sila ng plunder. Na magkakaso sila ng plunder sa Vice Presidente, mga kababayan, mga boss chipamo, sir. Ang nakakalungkot ho dito, mga bossing, lalo na sa mga DDS, lalo pong tatagal si Duterte at yung sila Bato de la Rosa, lalo pong pag-iinitan niya ng ICC. Bakit to, mga bossing? Nung humihingi kayo ng interim release, humihingi kayo na maiuwi ang dating Pangulong Duterte tapos sa Pilipinas na lang gawin. Tignan nyo nga ang ginagawa nyo dyan sa Pilipinas dahil madaming butas yung batas ng Pilipinas, dadalihin nyo sa teknikalidad para mapalaya yung dating Pangulo. Di ba? Sa nakikita ko dyan, lalo hong hindi papayagan yan at lalo pong mabuburo yung matandang Duterte doon sa loob ng kulungan. Baka sabihin, ayun, sige, papayagan namin to na iuwi nyo ang dating Pangulo. Pero, sa isang kondisyon, ayusin nyo muna. No? Ayusin nyo muna yung mga paglilitis na ginagawa nyo dyan sa Pilipinas. Pero kung ang makikita lang namin dyan, para lang hindi makita, kagaya nung ginawa nyo sa Vice Presidente, para lang hindi makita ng mamamayang Pilipino, yung mga ebidensya, dinali nyo sa teknikalidad. Di ba? Biruin mo, mga bossing. Tuloy! Ito ang pahayag ni Attorney Princess Abante, spokesperson ng House of Representatives, matapos ideklara ng Korte Suprema na unconstitutional ang articles of impeachment na inihain sa Senado laban kay Vice President Sara Duterte. Paglilinaw ng opisyal, wala pa dito, the House will exhaust all remedies to protect the independence of Congress and preserve the sanctity of our constitutional rule. This is not defiance, no? This is constitutional fidelity. silang natatanggap ng kopya ng desisyon. Dagdag pa nito, iginagalang ng House of Representatives ang Supreme Court, subalit iginiit na hindi ito titigil sa pagganap ng tungkulin kabilang na ang impeachment process na eksklusibong kapangyarihan ng kapulungan. Tingin ko ho, ang susunod nilang gagawin dyan, mga bossing, yun. No, ang magsampa. Ang magsampa ng kaso kay Inday Sara Duterte, plunder. Baka dito ho natin makita na yung, di ba may tahi dito si Vice? Baka susunod ho, mga neck brace na ang suot niyan. Ano po? No. Baka pag sinampahan ng kaso, di ba yun, ganon kay Gloria? Nung nasampahan ng kaso, naka-wheelchair, tapos naka-neck brace, o kung ano-ano na yung makita natin. Bakit ba natatakot kayong marinig na sambayan ng Pilipino yan? Ano? Uulitin at uulitin ko ho, mga kababayan. Ito pong pag-dismiss, no? O ito pong pagsabi, kasi dismiss na yan eh. Yan na po talaga yan, mga bossing. Malabo na to yung sinasabi ng Senado na kesyo daw po pwedeng hindi nila pakinggan yung Supreme Court. Niwala kayo dyan, mga kababayan. Linis pangalan na lang ho yan, yung Senado, para magmukha ho na gustong-gusto nilang matuloy yung impeachment. Pero sa lahat po ng nakita natin, ayaw naman nila eh. Ayaw ho nila. Eto po, mga kababayan, na mapapahinto yung impeachment, hindi matutuloy. Hindi po ibig sabihin nito na naidepensa nila na hindi magnanakaw yung Vice Presidente. Ang ibig sabihin lang ho nito, mga kababayan, nadali nila sa teknikalidad ho na maihinto yung impeachment. Pero, hindi ibig sabihin na naidepensa nila yung Vice na hindi magnanakaw. Di ba? Ikaw, Vice Presidente, gusto mo ganun? Papayag ka lang ng ganun? Ako ho, hindi.
Hindi ko hahayaan yun. Bumayad na ako ng limpak-limpak na salapi eh. 40 mil na ang binayaran ko eh. 40 milyones na ang binayaran ko para sa mga abogado. At pagkatapos dismiss lang. Masaya na kayo doon. Pero ako iniisip pa din ng mamamayang Pilipino, magnanakaw ako. 'Di ba? Siyempre mga kababayan, ang tunay na pagkapanalo niyan is kung ang utak natin ay nabago nila. Napabilib nila tayo doon sa depensa nila. 'Yun ang tunay na panalo. Pero wala naman pong depensa na nangyari. Wala naman pong nangyaring mga pagtatanggol. No, hindi ko ninakaw 'yan. Kasi bakit? Paano mo nasabing hindi ninakaw 'yan? Kasi ganito, ganyan, ganyan. Ito yung tamang proseso ginamit. Oo nga no. Wala nga tayo narinig na ganun eh. Nakatatak pa din po sa isipan ng bawat Pilipino na meron silang hindi sinasagot, ayaw sagutin na pondo ng bayan na nawawala ho. Na pondo ng bayan na nawaldas po. So, asan ang tunay na panalo doon? Bobong Pilipino na lang po ang tatanggap at magdidiwang at magsasaya, mga boss chief amo, sir. No? Bobong Pilipino na lang po ang magsasaya at magdidiwang kapag ka nagdiwang ka doon sa, tapos na, wala na, hindi na natuloy ang impeachment. Bakit? Paano hindi natuloy? Ayun, sabi nila, unconstitutional daw yung yung impeachment na yun. Ano ba? Naipaliwanag nila na hindi sila magnanakaw? Hindi, wala. So, naka pa din yun. Nakabaon pa din ho sa utak ng mamamayang Pilipino. Question pa din ho yun, mga kababayan. Magnanakaw ba yung vice-presidente namin o hindi? Nandun pa din ho yun. No? Na kung matino kang tao, hindi ka papayag nung dismiss lang. Dismiss na, okay na, masaya na ako. Hindi ka papayag ng ganun. Hanggat maaari, ang gusto mo, malinis yung pangalan mo. 'Di ba? Pero ito, hindi ho titigilan ng mga kongresista. Anya, makasisira sa prinsipyo ng check and balances ang panghihimasok mano ng judiciary sa impeachment process. Isang political process anya ito at wala dapat legal technicality na makapipigil dito. Correct. Oo, mga kababayan. Nawawala na yung pondo ng bayan eh. Yung pondo ng bayan na kinuha po sa mga sweldo ninyo, kinsenas katapusan eh. Paano yan? Sige, wala. Dahil sa teknikalidad, hindi pwedeng ituloy. No? Nawalan kayo ng pera sa pondo ng bayan. Magkano? Milyon, bilyon, daang milyon no? Wala. Sorry na lang ang mamamayang Pilipino. Next time na lang. Kasi kumbaga mali yung pagkakasampan nyo ng impeachment eh. Aray ko po. Dapat nga tuloy-tuloy yan eh. Bakit to? Cancer sa bayang Pilipinas. Yung mga magnanakaw na mga politiko. Yan po ang numero 1 na problema ng bayang Pilipinas. No? Ano na lang sasabihin ng ICC? Gusto nyong mapauwi si Duterte? Para dalihin nyo sa teknikalidad? No? Pagka nandyan nasa bansa ninyo, nasa Pilipinas na, dadalihin nyo sa teknikalidad. Kasi alam nyo, madaming butas yung batas. Di ba? Para mapalabas. Hindi pwedeng kasuhan si Duterte. Bakit? Kasi ganito na. Nako, pwede nang hindi ikaso si Duterte. Bakit? 80 anyos na, etc. Kung ano mang teknikalidad. Pero yung kung tatanungin about doon sa kaso niya, walang depensa doon. Ang gagawin nila doon, maghanap ng butas. Di ba? Maghanap ng butas. Ito ho, mga kababayan. Maniwala kayo.
numero unong problema ng bayang Pilipinas, mga magnanakaw na politiko. Oho, imbis na kukuha ng budget para po sa ikagaganda ng ating bayan, para po sa kumbaga yung mga proyekto na yan, no? Like example na lang po, kunyari etong pera na to, panduktong ng Luzon to Visayas. Oh, para bumilis ang ating mga transportasyon etc. Ibinulsa. O wala, hanggang ngayon mabagal pa din. May utang pa, baon pa sa utang ang Pilipinas. Di ho ba? Diyan po. At ito ho, mga boss chief amo sir, ito po ang umpisa ng lalong pagbagsak ng bayang Pilipinas. Bakit to? Kasi mas madami pa pong mga politiko ang maglalakas ng loob na magnakaw sa kaban ng bayan.